Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kasama namin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Binabati ko po ang bawat isa at salamat din po sa Panginoon sa pagkakataong binibigay niya sa atin tulad nito upang patuloy nating marinig ang kanyang mga salita. Nawa po ang bawat isa sa inyo ay handa na sa sandaling ito at yung po inyong mga kaibigan, kakilala, pwede na po ninyong itag, pwede na ninyo po silang imbitahan para sama-sama po tayo sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Patuloy po nating tinatalakay ang tema po na God's Amazing Love na tinatalakay na po natin sa loob po ng mahigit 2 buwan. Purihin po ang Panginoon sapagkat sa gabing ito, tatalakay po natin ang tungkol po sa God's amazing love brings you success o katagumpayan. Ang buong mundo po, ang lahat ng mga tao ay naghahangad po na tayo po ay magkaroon ng katagumpayan. Kahit po simpleng tao, kahit mga bata, kahit sinong tao sa panahon ito, lahat po ay naghahangad na tayo po ay magkaroon ng pagtatagumpay sa lahat ng ating ginagawa. Ayon po doon sa dictionary, ang success po ay the favorable or prosperous termination of attempts or endeavors, the attainment of wealth, position, or the like. Ito po yung matagumpay o masaganang pagtatapos o pagdating sa katapusan ng isang gawain, isang plano, o isang pinagpaguran na nais mong makita ang end result. So, ang success po ay isang kalagayan ng tao na naabot na niya yung makapagbibigay sa kanya ng satisfaction. Or ito man ay isang pagtatagumpay na magkaroon ka ng kayamanan. Tinatawag din po yan na success. So, sa ating po pag-aaral nito na God's amazing love brings success ay ating pong maunawaan dito at ating mararanasan na ang success po o ang katagumpayan ay pinagkakalo po sa atin ng Panginoon sa lahat po ng bahagi ng ating buhay. At sa pamamagitan nito, ating pag-aaral nito ay maunawaan po natin na ang katagumpayan ay bahagi po sa makapangyarihan o kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganon din po, dapat tayo po ay ma-challenge. Ma-encourage tayo, bawat sa atin na ating pong tahakin, ating gawin yung mga simpleng kaparaanan, simpleng steps po, para talagang maabot natin ang katagumpayan sa ating buhay. Sa ano pa man po na kaparaanan, ay atin po na maabot ito sapagkat ito ang minimithi ng bawat isa sa atin. So, bubuksan po natin ang ating Biblia sa salita po ng Panginoon o ang salita ng Panginoon sa aklat po ng Pilipos or Philippians. Babasahin po natin sa verse 1, tapos po ay sa verse 4 hanggang sa 9. Ito po ang sinasabi, babasahin ko po sa wikang Pilipino sa Magandang Balita, Biblia po ang aking babasahin. Ito po ang sabi dito, kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan at karangalan sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Sa talatang 4, magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pag-ipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis,
kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Purihin po ang Panginoon, pagpalain po niya ang kanyang banal na salita na ating pong binasa sa sandaling ito. Ngayon, si Apostol Pablo po sa aklat ng Pilipos ay sinulatan niya ang mga mananampalataya dito na meron pong 5 hakbang. Meron pong 5 hakbang na binabanggit po dito sa ating binasa kung paano po natin makukuha o makakarating tayo doon sa katagumpayan. So, meron pong 5 hakbang diyan. Una po ay tingnan natin ang sinasabi sa verse 1. Ayan, yan ang unang hakbang. Ang sabi po dito, kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan at karangalan sa ganitong paraan, ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Napakahalaga po na sinasabi dito ni Apostol Pablo na ang katagumpayan, ang unang hakbang, paano po natin yung matatanggap, ay kailangan po natin na tayong maging matatag o magpakatatag sa ating pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang ibig sabihin po nito ay ang isang taong nagtatagumpay o magkakaroon ng katagumpayan, kailangan po maliwanag sa kanya na ang kanyang buhay po ay matatag na nakaugnay sa Panginoon. Ang ibig sabihin nito, meron kang relasyon sa Panginoong Hesukristo. Kakilala mo siya, karelasyon mo siya bilang siya ang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Yan po ang ibig sabihin diyan. Na hindi ho tayo magiging nakaugnay o hindi tayo nakaugnay sa Panginoon kapag hindi natin siya naging karelasyon. At ang relasyon natin sa Panginoong Hesus ay magsisimula doon sa pagkakataon na naunawaan mo na ikaw ay napalayo sa Diyos, ikaw ay isang makasalanan, at ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan, nanumbalik ka sa Diyos, at tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At yan po ay ginawa ng Panginoong Hesus na siya ay naging tagapagligtas natin o iniligtas niya tayo sa kasalanan at sa kaparusahan nito nung kanya pong inialay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. So, maliwanag po ba sa atin na ang katagumpayan ay magsisimula doon sa kailangan muna natin na magkaroon tayo po ng matatag na pagkakaugnay sa Panginoon. Ito yung po sinasabi sa John 1:12 na ang lahat na nanalig sa Panginoong Hesus ay pinagalooban ng Diyos Ama ng karapatang maging anak niya. So nagkakaroon po tayo ng relasyon sa Ama, pamagitan ng ating pagkipagrelasyon sa Panginoong Hesus na siya ating tinanggap, ating tagapagligtas at Panginoon na susundin sa ating buhay. So, pangalawa po, naroon po sa verse 4, ang sabi po doon sa verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Sa ating pong panahon ngayon, parang napakahirap po na ikay laging masaya. Sa pag nakita po natin yung nangyayari sa ating paligid, pag narinig natin ang mga balita, mga nakakatakot na mga balita, and usually po, pag nagbukas tayo ng television, nakinig sa radyo, nakinig tayo sa tinig ng ating mga kapitbahay, anong pinag-uusapan ngayon? Pagpapabakuna ba ako o hindi? At nakikita mo ang mga tao na ang iba gusto magpabakuna, yung iba naman ayaw kasi nababalitaan nila yung mga nakakatakot na nangyayari doon sa mga nagpabakuna. Napakahirap pong mag-maintain sa ating buhay nung ikay laging masaya. Sapagkat pag naisip mo, pag nakita mo ang mga pangangailangan sa iyong paligid, ay tiyak na magkakaroon ka ng pandaman ng kalungkutan, magkakaroon ka ng kabigatan, magkakaroon ka ng pag-aalala, magkakaroon ka ng takot. Pero, ang sabi ito, ang taong naghahangad ng katagumpayan,
kailangan po ma-maintain niya sa buhay niya yung kagalakan. Bakit po? Sino ba kayong tao na mananatili yung kagalakan sa ganitong may pandemya, sa ganitong may krisis sa ating buhay? Lahat lang po na merong kaugnayan sa Panginoon bilang anak ng Diyos at tagasunod ng Panginoon. Nagkakaroon po siya ng kagalakan. Kasi po ang kagalakan ay hindi po yung nakukuha dahil sa marami kang pera. Hindi yan po nakukuha yung kagalakan dahil sa ikaw ay mayaman, o kaya ang taas yung pinag-aralan, o kaya ang dami mong attainments sa buhay. Ang tunay pong kagalakan ay naggagaling po doon sa iyong bunga ng iyong pakikipagrelasyon sa Panginoon. Alam mo na ikay anak ng Diyos, alam mo ang Diyos ang iyong Panginoon at hari sa iyong buhay, magkakaroon ka nito. At sinasabi po doon sa Galatia chapter 5 verse 22 and 23, ang nakipag-ugnay sa Diyos ay meron pong pinagkakalooban ng banal na espiritu ng kanyang mga bunga, ng bunga ng banal na espiritu. Ito po yung mga bunga o fruit of the Holy Spirit. We have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Pansinin po natin yung pangalawa. Meron dyan pong joy. Yan po sinasabi dyan ni Apostol Pablo na magkakaroon lang tayo ng kagalakan, tunay na kagalakan, yung pong inside out, yung galing sa loob. Dahil meron kang assurance that you are a child of God. Meron kang assurance that God is with you. So, yung joy na yun ay kahit may krisis, kahit wala kang pera, kahit marami kang problema, meron pong kagalakan. Sabi po ni Haring Solomon sa Proverbs 15:13, sabi niya, ang taong masayahin ay laging nakangiti. Okay nga? Ngumiti nga po kayo. Yung pong katabi ninyo dyan, ngitian po ninyo. Hindi ho ba mas masarap yung nakangiti kaysa nakasimangot? Ano po? Pag nakangiti ka, kaya sabi po dito, ang taong masayahin ay laging nakangiti. Sa English po yan a merry heart, do it good like a medicine. Parang gamot po yan. Pero sabi doon sa kadugtong, ngunit ang may lumbay ay waribang nakangiwi. Ipakita nga po ninyo kung pagka kayo ay nakangiwi. Kung matutuwa kaya yung titingin sa inyo. Nakangiwi, parang dala mo ang mundo, pasan mo ang mundo. Ano po? So, ang sabi ito, kaya po yung joy na galing po sa kalooban natin, joy na alam natin si Lord kasama natin, ay yung po kahit may problema, nakangiti ka. Meron po ako narinig doon sa Batangas. Sabi, ingatan mo pag nangiti ka, kasi baka pag nangiti ka, ngiting aso. Bakit? Ano ba yung ngiting aso? Yung pong aso, pag bumitihuyan ka, kagathuyan. Yan. Yung pala yung pagngiti niya ay mga galit. Yan. So, yan po ang sabi dito. Pangalawa, para tayo magtagumpay sa ating buhay, dapat practicein natin lagi tayong masaya. Masaya tayo dahil alam natin hindi tayo nag-iisa, kasama natin si Lord sa buhay natin. At si Lord ay may kakayahan na i-supply ang ating lahat ng pangailangan. Sa verse 5 po, meron pong reminder doon. Bakit tayo ito po yung malaking tulong din sa atin para tayo, meron tayo laging pag-asa. Sabi doon sa verse 5, sabi, malapit nang dumating ang Panginoon. Yan. Hindi po ba yun ang ating inaasahan, yun ang ating dakilang pag-asa, na pag dumating ang Panginoon, matatapos ang lahat ng krisis, matatapos ang lahat ng sakit, matatapos ang lahat ng problema. So, talagang totally makakamtan mo na ang kagalakan at tagumpay sa iyong buhay. Purihin ang Panginoon. So, may paalaala po doon sa verse 5. Ang Panginoon po ay babalik muli. And kailangan po ay panatilihin natin ang espiritu ng kagalakan sapagkat yan po ay tungtungan natin, pangalawang hakbang natin para maabot natin yung katagumpayan. Pangatlo, nasa verse 6 po ang pangatlo, ang sabi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Purihin ang Panginoon. Ang sinasabi po dyan kasi alam ng Panginoon na lahat ng mga tao sa
ganito pong sitwasyon talagang nagdadala po ito ng takot, pangamba, pagkabalisa sa ating lahat. Dahil wala tayong maririnig eh. Wala tayong makita ng ating mga natural na mata. Kundi yung parang problema ng buong mundo ngayon. Yung marami pong takot na dumadating sa atin. And sabi ng Panginoon ay okay lang naman na pag minsan may takot, pero pagka nararamdaman mo na, hindi kayo nababalisa, natatakot, nangangamba, ang sabi dyan, ang gagawin po natin ito. Kasi pag nag-dwell tayo doon sa pagkabalisa, sa takot natin, sa mga pangamba, hindi ho tayo magkakaroon ng katagumpayan. Failure ho, pagkatalo. Ang sabi ng Panginoon dito, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasalamat. Pananalangin po, prayer is very important to attain success. Kaya po, ang panalangin ay isa pong sandata natin. Weapon ho natin yan para natin mapagtagumpayan yung takot, pangamba at pag-aalinlangan. So, kailangan po ay maging bahagi ng buhay natin yung pananalangin. Kaya sabi ko sa ating binasa sa verse 6, pag merong worries, merong anxiety sa buhay natin, go to the Lord in prayer. Hindi lang po basta prayer. Prayer with thanksgiving. Kakaiba po ito. Kakaiba. Kasi ikaw ay nagre-request pa lang, you know that there is an answer from God. Dahil subok mo na si Lord. Alam na ni Lord ang kailangan mo. And because He is our God, He is our Father, ibibigay po niya. Kaya we can thank God even in the time that we are just presenting our request. Kaya ang Panginoon po ay talagang nalulugod, ibigay ang ating pong mga kahilingan. So let us pray. Sabi, instead of worrying, let us pray. And sabi pa dito, ang prayer po ay nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. It gives glory to God. Pag tayo po nagpipray, parang mas natutuwa ang Diyos na makita ang kanyang mga anak ay lumalapit sa Kanya sa prayer. Mas nabibless po ang God na makita tayo nagdedepende sa Kanya. Kaya nga po tayo nananalangin sa Kanya. So, huwag po natin kakalimutan, pangatlong hakbang na kailangan nating dalhin o gawin ay tayo manalangin lagi. At ang pang-apat po, ang sabi doon sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang sabi dito, ang kapayapaan ng Diyos ay tunay na makakamta natin. At sabi, mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. Kapag ka po wala yung kapayapaan sa atin, talaga naman, aabutin tayo magdamag, baligtad tayo, parang humihigop tayo ng soup. Hindi natin alam kung anong mangyayari, iniisip natin kung anong gagawin natin. Pero pag tayo po ay nanalangin, pag tayo nanalangin sa Diyos, ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang mga susunod na gagawin ng Panginoon. It's His turn na Kanya pong gawin ang makakaluwalhati sa Kanyang pangalan, ang makakabuti para sa atin. So sabi doon, pag tayo mga panalanginin, lagi po nating matatanggap yung kapayapaan. Makakatulog ka na ng mahimbing. At ang Panginoon ay iingatan ang iyong puso, hindi ka na magkaka-cardiac arrest. Dahil walang tugon, hindi mo alam kung anong mangyayari. Isip ka ng isip ng gagawin, wala ka namang maisip. Hanggang sa nawala ang iyong isip. Yan. Kaya nakakatakot po yun. Isip ng isip, hindi na kinaya ng isip, nawala o nasira ang isip. Kaya sabi ito, ang kapayapaan ng Diyos isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Pang-apat. Sa pang-apat po, sa verse 8, ang sabi nito, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi niyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Napansin niyo po ba? Ito daw po ang dapat laging laman ng ating isipan. Lagi ninyong isa-isip. Ibig sabihin, ito ang dapat pumuno sa ating isip. Napansin niyo po ba yung mga salita na
na nakalagay diyan, puro positive po yan. Wala ko din sabi mag-alala kayo, matakot kayo, magalit kayo. Yan, ang nakalagay po diyan, pang-apat na hakbang para tayo magtagumpay. Ang ating kaisipan, ang ating isip ay dapat punuin natin ng mga bagay na positibo. Asan po natin makikita yung mga bagay na yan? Sa salita po ng Diyos. Salita lang ng Diyos ang meron po tayong masusumpungan ng mga bagay na totoo, marangal, kapuri-puri, karapat-dapat, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Pag nabasa ho kayo ng mga libro, pag minsan nakakainis kasi hindi mo magugustuhan mga nakalagay doon. Pag nagbakasan, wala, iwan ko kung may nagbabasa pa ngayon ng comics, wala na yata eh. Nanonood dyan sa sa cellphone, no? Ng mga kung ano-ano. Nakikinig ng mga pampatawa para lang mawalan ng panahon na mamblema o kayo ma-depress. So, panood ng mga nakakatawa. Pero pagkatapos nun, depressed pa rin. Problemado pa rin. Pero pag ginawa po natin ito, ang kasunod po nito ay katagumpayan sa buhay natin. Sa aklat po ng mga awit, sa Psalms chapter 1, verse 2, ang sabi po doon sa English ay, "But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night." Yan. Ayun po sinasabi doon. Ang isang tao pong pinagpapala, ang isang tao naghahangad ng katagumpayan, ang kanya pong minemeditate, ang kanya pong pumupuno sa isipan ay ito, yung mga salita ng Diyos. Sabi po doon sa Tagalog, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Purihin ang Panginoon. Yan po ang buhay. Yan ang pumupuno sa kaisipan ng isang taong naghahangad ng katagumpayan. Purihin ang Panginoon. Panghuli po, makita po natin sa verse 9. Ayan, pinali, sabi ni Apostol Pablo. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Sa ganon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng katagumpayan. Tama po ba? No. Yan po sinasabi. Hindi lang po kapayapaan, kundi katagumpayan. So, purihin ang Panginoon. May 5 pong steps dito. So, katulad ng pinakita ko kanina na meron po tayong hagdan. No? Meron po tayong hagdan na kung papaano po na dapat nating hakbangin. Yan. Meron pong 5 step sa pagtatagumpay. Ang una, manatiling matatag na nakaugnay sa Panginoon. Pangalawa, ay maglalak lagi, magkaroon ng kagalakan. Pangatlo, manalangin, magkaroon ng ma-develop ang ating buhay panalangin. Pang-apat ay maging positibo. At ang pang-5, isagawa. Ayan, isagawa. Napaka-importante po nun ay yung ating pong isasagawa. Dahil kahit matutuhan mo lahat ng pamamaraan, paano ka magtatagumpay kung hindi po natin isasagawa ang mga bahagi natin, ang mga hakbangin natin, hindi po natin mararating ang katagumpayan. So bilang ating pong konklusyon, ito po yung sinasabi, our Lord Jesus Christ has done His part in bringing success to us. Ginawa na ho ng Panginoon ang lahat ng kaparaanan na tayo po ay magtagumpay. In fact, sa Jeremiah 29:11, yun po ang sinasabi po doon sa Jeremiah 29:11. Sabi po doon, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Yan po ang pinlano ng Diyos at ginawa po ng Panginoong Hesus nung kanya pong inialay ang kanyang buhay para sa ating lahat.
para po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, para tayo magkaroon ng buhay na masagana habang tayo narito, at magkaroon tayo ng katagumpayan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, ang ating pong bahagi naman ito, let us take the steps now and enjoy a life of success. Alam ko po na lahat tayo nais magtagumpay sa anumang hangarin natin, sa ating mga pangarap, sa ating mga plano. So, meron pong 5 options, 5 bahagi, 5 steps na gagawin tayo. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga banal na salita. Nawa po mga kapatid, mga tagapakinig namin, mga kasama namin sa sandaling ito, tayo po ay ating pong tanggapin ang hamon na ito. Gusto nating magtagumpay, sundin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat sa simula pa lamang, bahagi ng plano mo sa amin ang pagtatagumpay. Panginoon, salamat po sa dakilang pag-ibig, kamanghamang-hamang pag-ibig. At dahil doon, ipinagkaloob ng Panginoon Hesus ang kanyang buhay para sa amin, para sa akin, na isang taong makasalanan. Lumalapit po ako, Panginoon, sa iyong harapan. Ang aking pong mga kasalanan ay aking pong pinagsisisihan. Ang aking pong buhay na liko sa iyong harapan, pinagsisisihan ko na po. At nais ko pong tanggapin ang Panginoong Hesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. At nais ko pong maging Panginoon siya na aking susundin at paglilingkuran. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa iyong ginawa para sa amin. At salamat sa iyong dakilang plano ng katagumpayan sa buhay namin. Amin pong nais na hatahakin ang mga hakbang na ipinagkaloob ng iyong mga salita sa gabing ito upang amin maabot yun. Nasa panahon man kami ng krisis o wala, nasa panahon man kami ng problema, nasa panahon man kami ng pangailangan, Panginoon, ang aming hangad ay aming maabot ang katagumpayan na ipinagkaloob mo na sa amin. Purihin ka po at nawa, Ama, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. Tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Purihin ka po, Panginoon, sa gabi nito, sa lahat ng aming mga kasamang nakinig ng mga salita mo. Ang aking pong dalangin, maranasan nila ang katagumpayan sa kanilang buhay. Una po sa kanilang pakikipagrelasyon sa inyong anak na si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ganon din po sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Ang mga may sakit karamdaman, Panginoon, itinataas ko at idinadalangin sa sandaling ito. Naway matanggap nila ang katagumpayan, Panginoon, at kagalingan sa kanilang mga sakit at karamdaman. Sa pangalan po ni Jesus, hinihiling ko po ito. Ganon din po may mga pangailangan pinansyal, Panginoon. Dalangin ko po na matanggap nila ang mga pagpapalang masagana na nagmumula sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus, hinihiling ko po ang mga pagpapalang hanap buhay, Panginoon. Mga paraan ng pagkita ng salapi, Panginoon, upang matugunan ang pangailangan ng buong sambahayan. Dalangin ko rin po, Panginoon, may mga problema sa kanilang relasyon. Ang mga banal, ikaw na nagbubuo ng mga relasyon at nagbibigay ng magandang buhay na makasama ang mga mahal sa buhay. Panginoon, sino man sa gabing ito na mayroon pong problema sa mga relasyon nila, sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga kapitbahay, at sino pa man na hindi nila kasundo. Panginoon, dalangin ko po, padaluin niyo po ang magandang pakikipagrelasyon, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Ang pag-ibig, Panginoon, madama ng bawat isa. Ang pagpapatawad sa mga nakagawa ng kamalian. Panginoon, tulungan mo kami na matutuhang magpatawad. At ganoon din po, Diyos, sa mga taong nasaktan namin, matutuhan din magpatawad sa amin. Panginoon, sa kabuuan, amin pong itinadalangin sa iyo lahat ng mga pangailangan ng iyong mga anak, ng aming mga tagapakinig sa gabing ito. Purihin ka po, Panginoon, ikaw na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, puno ng kahangahangang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus, ito po ang aking dalangin.